Morning mga ka-farmers. Magandang araw po sa lahat. Buwan ng Pebrero 26, 2025. So ito po yung isang ipapakita ko na tanim na aking sinusupervise ngayon, no, yung suha. So yung suha, way back 2019, ito po yung ipinatanim sa akin ng isa kong kaibigan na natulungan ko. So ngayon is 2025, mga almost 6 years. Ito na siya ngayon. So malaki na. So yung bunga, kapag ialaga ng suha is hindi basta-basta. Pag tanim natin ngayon, hindi siya bubunga agad. So hintay tayo ng konting panahon para lumaki, magkabunga at saka magka-harvest tayo ng suha. So ito po yung dulot ng malakas na hangin, kasi way back December 2024, marami kasi yung bunga nito, kaya yung sanga nito is nabali po dahil sa bigat na kanyang lakasan na bunga. Ito, no? Siya. Ito. Nababali po siya dahil sa bigat, hindi pabor sa katawan ng suha yung volume ng bunga. Sa atin maganda yung bunga kasi madami yung produce. Pero yung kahinaan naman is nagdudulot siya ng pagkabali ng sanga. Ito po siya, yung actual. So, pero nabali siya, pero buhay pa yung sanga. Nagdadala pa siya ng bunga. So, ang total area nito is mga 1 hectare. So, ang planting distance niya 2x3, 3x3, 4x2. Depende po sa plot design ng pagtatanim. So ito kasi sinagad kasi namin yung area. Kasi yung target lang talaga is suha lang yung itatanim. Boundary po siya ng saging, yung mga kunting saging. Kasi yung pagsasaging at saka pagsusuha is combination po yan. Pagdating ng summer, yung puno ng saging kasi meron siyang tubig sa katawan. So yung karakteristik kasi ng saging to suha, binibigyan niya ng komportable yung suha pagdating ng summer. So katulad natin na kung makaranas tayo ng init, naghahanap tayo ng malamig na lugar or tubig. So, the same lang po yung karakteristik ng mga tanim. Dapat po is meron po siyang boundary. So, ganito siya. So, itinanim ito noong 2019. I don't know, nakalimutan ko kasi yung yung tawag doon. Yung date, exact date, pero yung exact na year is 2019. Before yung pandemic. So ganito siya. So yun lang po muna yung aking papakita sa inyo, kasi hindi siya full blast na nagbulaklak o nagbubunga. So thank you and good morning mga ka-farmers.